Mabiyayang katapusan ng mundo? No joke. Mabiyayang katapusan ng 2025 and maya-maya lang po, 2026 na po. Ano po ba ang tamang attitude ng pagsalubong sa bagong taon? Tayo po ay namulat sa New Year's resolution. Magbabago na ako. Pero lingas kugon lang po ang mga yun eh. Dahil inuumpisa natin, nagagawa natin ilang araw, then balik sa dating ugali. Walang pinagbago. Because the only one who can change a person is Jesus Christ. Now, naki-Christ na po tayo. Ito magandang tanong. Paano natin sasalubungin ang bagong taon, ang 2026, ngayong darating na New Year mamayang gabi? Well, the best way ay magmuni-muni po tayo, ating pagbulay-bulayan. Hindi po natin maitatanggi yung escalation, no, ng pagbabago. Okay, mag-compare lang po tayo mula 2024 hanggang 2025. Noong 2024, no, napansin na ang pagbabago. Noong 2025, mas malaki ang ipinagbago. Ang daming gulo sa buong mundo. Ang daming gera, mga Christians pinipersecute, no? At higit sa lahat, maraming mga lindol, maraming mga sakuna. Ang lalakas na lindol, no? Paiba ng paiba na ang takbo ng daigdig. Yan po ay bagay na katotohanan na nakasulat po sa banal na aklat na hindi po natin dapat na baliwalain. Dahil yan po ay mangyayari. Nangyayari na po at mangyayari pa. So tignan po natin, ano po bang pagbabagong yan? Higit sa lahat, pagbabago sa ugali ng mga tao. Sabi nung iba nga nung nakaraang linggo, bakit parang hindi Pasko? Wala na yung dati na spirit ng Pasko. Ang mga tao raw dati, sabi ng matandang nakausap namin mababait ang mga tao. Maski pumunta ka sa bahay nila, punta ka doon, kakain kayo. May nag-aabutan pa nga ng mga adobo, may nag-aabutan ng mga pagkain, mga kakanin and all that. You know what? Wala na raw ngayon yon. Siyempre, kung ikaw ba naman ay nagkaroon ng ganong maganda eksperyensya sa iyong mga kapitbahay during that time na pinagdidiwang Kapaskuhan, imposibleng hindi mo hanap-hanapin ngayon yan, ngayong panahon ng 2025, na maya't maya 26 na, no? 2026 na. So, ano po makikita po natin dito? Sabi ng iba, siyempre, papasok po tayo sa biblical truths. Palapit na ng palapit ang pagdating ng Panginoon. Check po ko doon. Yun po ang pinakamalaking dahilan. Jesus is approaching. And kung Jesus is approaching, kasi pag sinasabi natin Jesus is coming soon, pinapatungkulan po niya yung second coming. Kasi dito po sa Bible, ang dami pong verses na nagpapatunay, no? Yung mga signs na binigay dito is patungkol sa second coming. Hindi naman po sa rapture. Dahil nga po ang rapture ay wala po siyang tinatawag na signs. Pero kung malapit na po ang second coming, abay, hindi nyo ba na-realize, mas malapit nang mag-rapture? Kaya magugulat na lang po tayo, mawawala na lang tayo dito. Kling! Gano'n. Yung! Gano'n. Kling! O, yun. Nag-rapture na. Magugulantang ang buong mundo. Hindi nila maintindihan. Bakit? Nag-vanish. Millions of people. Where are they? What happened to them? Hindi nila alam. Kinuha na tayo ni Jesus. Ngayon, ipaparating nung isang taong laylitaw. During that time, karismatiko, matalino, at isang Hudyo. Siya po ang Antikristo. At sasabihin niya, kinuha ng alien ang mga praise the Lord, hallelujah. May nagsabi pa nga dito sa comment, and I appreciate it a lot, baka raw 2026 mag-rapture na. Alam nyo, tigilan na po natin yan, no? Kasi nagkaroon po ng September 23, prediction, gano'n. Wala po. Basta isipin na lang po natin, anytime, dadagitin tayo. Pinaka-safe po yon kasi hindi natin napapabayaan yung pinaka-importante. Ano bang pinaka-importante? Share the good news about salvation. That's the most important thing. Yes, we are interested in eschatology, but do not forget the most important manner. Okay? Ngayon, tignan po natin, kasi i-check na lang po natin, ano ba ang behavior ng mga tao lately? Ano ba ang behavior ng mga tao ngayon 2025 na approaching na po tayo sa 2026? Alam niyo po bang tupad na po talaga ang lahat ng mga bagay na nakasulat sa Biblia regarding the behavior of the people? Okay, basahin po natin sa 2 Timothy chapter 2. 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. So, if you can bear with me, basahin naman natin ang mga Bibles natin. Bibilisan ko na lang po, no? 2 Timothy chapter 3 verses 1 to 9. I love how my Bible wrote it. The danger
The dangers of the last days. Abay, true naman po, true lala. Dahil ngayon po ay last days na po, no? Basahin natin. You should know this, Timothy. Kay Timothy po sumulat si Pablo dito. You should know this, Timothy, that in the last days, there will be very difficult times. For people will love only themselves and their money. Okay? They will be boastful and proud, scoffing at God, disobedient to their parents, and ungrateful. They will consider nothing sacred. Oh my God, that's huge. They will consider nothing sacred. They will be unloving and unforgiving. They will slander others and have no self-control. They will be cruel and hate what is good. They will betray their friends, be reckless, be puffed up with pride, and love pleasure rather than God. They will act religious. Marami po yan. They will act religious, but they will reject the power that could make them godly. Stay away from people like that. Tandaan nyo, ang kausap ni Pablo rito, mga mananampalataya, they're the kind who work their way into people's homes and win the confidence of vulnerable women who are burdened with the guilt of sin and controlled by various desires. Such women are forever following new teachings, but they never able to understand the truth. These teachers oppose the truth, just as Jannes and Jambres opposes Moses. They have depraved minds, okay, and a counterfeit faith. But they won't get away with this for long. Someday, everyone will recognize that what fools they are, just as they, Jannes and Jambres. Okay? So, tinitignan po rito yung dangers of the last days. May mga binanggit na Jannes and Jambres para mag-cite na example. Si Jannes at Jambres, tandaan po natin, ito ay nabuhay noong kanilang kapanahunan. Kaya huwag kayong maghanap ng Jannes and Jambres sa panahon natin. Jambol, meron jambok. Pero walang Jannes and Jambres sa panahon natin ngayon. Siguro sa ugali meron. Ayun ang pong binibigyan din ng Bible po sa atin na in the last days, makita nyo, magbabago ang behavior ng mga tao. Na-amaze po ako rito na walang utang na loob, no? Yung mga anak, walang utang na loob sa magulang. Disrespectful to parents. Nabasa natin kanina yan, no? At mayroon din silang nagpapakita ng kabanalan, siguro may rehilyon, pero hindi nakikita sa kanilang kapangyarihan ito dahil taliwas ang lumilitaw sa kanila. Simple lang po kasi yan. Kung wala kay Kristo ang isang tao, imposibleng mapalitan yung panloob. Maski mag-anyo sila ng banal sa panlabas, lilitaw din dahil kung ano yung lumalabas sa loob, yun ang tunay na sila. Okay? Ngayon kung babalikan natin yung Biblia, yung Bible, ito po yung Bible, teka lang. Oras pa. Sabi dito, ulitin natin ha. They will be boastful and proud. Nakita na ba kayo ngayon ang daming mayabang na tao? Alam nyo, dito po sa atin pong real talk itong ating vlog. Na maraming mayabang, di po ba? May mga langgam na itong nito. Maraming mayabang ngayon. Nakita po natin as if nagbo-boast, pinagbo-boast yung kung anong meron sila. Sabi nga sa makabagong salita, nag-flex. Kung ano yung bago, plineplex. Makikita mo may bagong gadget na lumabas, yung kulay orange na iPhone. Makikita mo na ganun sila, meron na rin sila. Hindi masama ang mga gadgets. Dahil hindi ako mga hagawa ng ganito kung walang gadget, pero may mga sumobra po kasi it involves behavior. Ayan, tingnan nyo. Hindi ako may sabi niyan. They will be boastful and proud, scoffing at God. Hindi lang po yan. Mayabang na sila, tinutuligsa pa nila yung mga makadiyos na tao. Tapos disobedient to parents and ungrateful. Sino ba mga disobedient to parents sa panahon ngayon? Ito po yung mga kabataan ngayon. Dahil tayo pong matatanda na, wala na tayong mga parents. Kaya yung mga matanda, wala nang parents yan. Pero yung mga kabataan ngayon, mayroong parents. Kaya kung magra-rapture na po ngayon, ito po tumutukoy po sa kanila. Sa papalapit na pagdating ng Panginoon. Pero bago dumating ang Panginoon second coming, uulitin ko, magra-rapture muna. So, paano natin titignan 2026? Sa mga palad ni Kristo. Nasa kamay na ni Kristo ang lahat. Pagkatiwalaan si Kristo, pag-ibig ni Kristo Jesus lang makakapagpalaya sa atin. Only Jesus, only the love of Jesus, only Jesus alone can bring us true peace and true happiness and true joy. Jesus alone Himself is our joy. Thank you. Happy 2026.